Tayo po ay nasa part 4 ng ating pag-uusap tungkol sa pamumuhay ng matuwid. Ang kinakausap po sa ating pong topic, mula sa simula, ang kinakausap ay mga mananampalataya. Hindi po kayang mamuhay ng matuwid ang isang taong hindi pa born again. Pag sinabing born again, ito ay may relasyon kay Lord. Pag sinabing born again, si Kristo ang naghahari. Taas ang kamay na ikaw ay born again, na si Kristo na ang naghahari sa buhay mo. Si Kristo na. Hindi na ikaw ang hari. Hindi na ikaw ang nasusunod. Amen. So, ating pong pinag-aaralan, ito po ang kinakausap dito, yung mga born again, mga binago na ng Panginoon, pinananahanan ni Holy Spirit. Sino ang nagsasabi na ang isang taong walang Holy Spirit, hindi niya kayang magbago? Taas ang kamay, nagsasabing, ikaw at ako ay nababago dahil ni Holy Spirit. Yan. Hindi po natin kayang magbago. Kahit ang iba, hindi natin kayang baguhin. Ang kaya lang pong kumilos para tayo mabago ay si Holy Spirit. Okay po? Ito pong ating topic ay nakakatulong sa iyo at sa akin upang tayo ay makasigurado na matatanggap natin yung mga inihandang best ng Lord sa iyo. Sinong naniniwala na ang Diyos ay naghanda ng best sa iyo? Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, maraming inihandang best si Lord sa iyo. Kung may asawa ka, marahil yan ay isa sa best. Wala na amen? Wala nang iba, may asawa ka na, yan ang best. Sabihin mo sa iyong asawa, ikaw ang best. Isa ka sa best na ibinigay ni Lord sa akin. Hawakan mo. O, kung may asawa ka, ikaw na yung isa sa best. Wala nang hahanapin pa. Asawa mo na yan eh. Tama po ba? O. Ngayon, pero kahit may asawa ka na, isa siya sa best, yung asawa mo, marami pang best na inihanda ang Lord sa buhay ng bawat isa. Yan po ang ating pinag-uusapan. Benepisyo habang tayo namumuhay ng matuwid sa Panginoon. Hindi mo kayang mamuhay ng matuwid kung wala ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Parang ganito. Sino ho ang doorkeeper sa buhay natin? Sino po? Si Jesus. He is the door. Kaya ang pumapasok kay Jesus, ang tawag ay mga tupa. Kasi siya ang great shepherd. Pumapasok ang mga tupa sa pintuan ng pastol. Sinong great shepherd? Si Lord. Nung tayo born again, pumasok tayo doon sa pintuan ng Panginoon. Nung tayo pumasok, tayo ay justified. Anong ibig sabihin ng justified? Very good. Sino yung sumagot na on? Sino po? Very good. Magandang Sister May. Nung tayo pumasok sa pintuan ng Panginoon, na tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon. Hindi penge noon, hindi. Panginoon ng buhay natin.
Hindi ikaw na ang Panginoon, hindi na ikaw naghahari, hindi na ang pera, hindi na ang asawa, hindi na ang sino man, kundi nung ikaw ay pumasok at nagdesisyon na tanggapin ang Panginoong Yesus, na born again ka. Ibig sabihin, ikaw ay nakipagrelasyon kay Lord. Naputol ang relasyon ng tao dahil sa kasalanan. Nalagot. Dahil ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Ito ay narelegare, tie again. Nung si Kristo ay pinaghari natin sa ating puso. Yung kasalanan na palta ng Jesus, yung blood ni Jesus ang nagbayad ng kasalanan sa mga nag-surrender ng buhay kay Lord. Sino rito nag-surrender ng buhay kay Lord? Bayad ng kasalanan natin. Pumasok tayo sa pintuan na sinong tunay na pintuan ng mga tupa? Si Lord. Pumasok na tayo. Nung pumasok tayo, Lord, I surrender my life to you. Sino nagsabi ng ganon? Tayo lahat, di ba? Lord, I surrender everything to you. Ang buhay ko'y sa'yo. Ako'y sa'yo. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko sa sariling tagapagligtas. Yun ang panahon na ikaw ay ipinanganak na muli. Tanda yun ni Eva Ganda. Kailan nga yun, Eva dear? Tanda mo yun, di ba? My friend. Tanda mo yun, last month ba? Okay. Yun ang spiritual birthday mo. Nung ikaw ay pumasok sa pintuan ni Kristo, the door. Jesus is the door. Jesus is the Lamb. Jesus is the great shepherd. Jesus is the bread of life. Lahat na kung sino si Lord. Name it, naroon ka na sa pintuang yon ng pagpapala. Masaya tayo. Nung tayo ma-born again. Okay? Ang maganda roon, nung mag-surrender ka ng buhay, tinanggap mo ang Panginoong Yesus, tinatakan ka na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Palakpak naman sa Panginoon. Sabi ni Lord, ikaw ay akin. And no one can snatch you in the palm of my hand, sabi ni Lord. Sabi yan sa Biblia. Nag-surrender tayo ng buhay. Lord, ako'y sa'yo. Di ba sinabi natin yon? Yun ang araw ng kapanganakan mo, Louie, Irish. Yun ang araw ng kapanganakan mo, Micaela, hindi Mikaya. Yun ang araw ng kapanganakan mo. Araw ng kapanganakan ko, 1986. May spiritual birthday na nag-surrender ako ng buhay. Pumasok ako sa pintuan ni Kristo. At doon, kung sino si Lord, the great shepherd, the Lamb of God, bread of life, my Lord, my Savior, my healer, my provider. Yun ang nararanasan ko mula nung ako'y pumasok sa pintuan ni Kristo. Una kong natanggap, patak ng banal na Espiritu Santo. Una kong natanggap, ako'y naging anak ng Diyos. Nanahan sa akin si Holy Spirit, yun ang the best treasure. Yun ang una mong natanggap. Si Holy Spirit ay nanahan sa'yo. Nanahan sa'yo. Na pag nagkasala ka, siya ba'y umaalis? Katagal niyang sumagot. Hindi. Ang pinakikitang halimbawa ng Panginoon, ang magulang na may anak na magkasaalaman, hindi tinatakwil. Ang Diyos natin ay higit sa pinagsamasamang kabutihan ng magulang. Hindi kanya itatakwil bilang anak. Masaya po tayo doon. Tingnan mo ang katabi mo kung masaya. Dapat. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka itatakwil ng Diyos kung ikaw ay talagang tunay na anak. Kung ang magulang hindi nagtatakwil sa anak. Tama po ba? Example mga magulang kaya ganda ng mga magulang ay papakitang halimbawa. Naroon na tayo sa pintuan. Ito ngayon ang ating pinag-aaralan. May mga benepisyo kapag tayo nasa pintuan. Tanong, naroon na tayo.
pumasok na tayo sa highway of sanctification, highway of holiness. Sabihin natin, highway of holiness. Yan ang tinatawag na highway of living a life of holy life. Living a life of victory. Tayo lumalakad na. Sino lumalakad na in the journey of Christian life? Ikaw at ako. Pero doon pa lang sa pagpasok mo na tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, nagkaroon ng great exchange. Sabihin natin, great exchange. Kinuha ni Lord ang kasalanan natin. Ang ipinalit ay kabanalan. Palakpak naman sa akin. Anong ginawa ng Panginoon? Akin ka. Akin ang kasalanan mo. Akin na ang lahat ng pain mo. Beto na, binayaran ko. Maniwala ka. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, maniwala ka, binayaran ko ang lahat ng iyong past. At ang iyong nakaraan ay hindi pwedeng magdikta sa iyong future. Dahil hawak ko ang iyong kinabukasan bilang aking anak. Kinuha ng Lord ang kasalanan. Siya ang nagbayad ng kasalanan ng tao. Kaninong kasalanan ang binayaran? Sa taong tatanggap sa Kanya. At sino ang tumanggap? Nakausap ko ngayon, tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon. Sa pagligtas, born again na, born again na. Yan po ang naganap. Nagkaroon ng great exchange. Nagkaroon ng palitan. Hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin. Ang ating ginaway nanalig at umasa sa Kanyang biyaya. Sinong nanalig mula nung ikay mag-surrender ng buhay? Nananalig ako sa Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoong tagapagligtas. Nananalig ako sa ginawa mo sa cross of Calvary. Sino nagsasabing nananalig ka sa ginawa ng Panginoong Jesus na siya'y namatay, inilibing muling na buhay, siya'y babalik? Ligtas ka na. Nasaan ang mga kamay na ligtas na? Eto ngayon, ligtas na tayo. Kaya po ba tayo gagawa ng mabuti para maligtas? Hindi. Very good. Sa biyaya tayo naligtas. Mamaya sasabihin ko yan. Taas ang kamay na ikaw ay ligtas na, nananahan sa iyo si Holy Spirit. Ikaw ay anak ng Diyos. You are God's beloved. You are seated in the heavenly places. Nagkaroon ng great exchange. Kinuha ni Lord ang kasalanan mo, kasalanan ko. Kinuha ni Lord ang sakit karamdaman. Binayaran niya para ikay gumaling. Anak ng Diyos, taas ang kamay. Say hallelujah! Thank you, Jesus, my Lord, my Savior, my everything. Thank you, Holy Spirit. Para maniwala ka, sabi ni Lord, gusto kong maniwala ka sa aking mga sinabing mga pangako. Gusto kong maniwala ka. Para maniwala ka, ibibigay ko sa iyo ang tatak ko, the Holy Spirit. Susuguin ko, sabi ni Jesus, huwag kayo mangamba, aalis ako, namatay ako, nabuhay na maguli, aalis ako, pero iiwan ko sa inyo ang banal na Espiritu. Ang Holy Spirit ay nananahan na sa iyo at sa akin. Kaya tayo makakapamuhay araw-araw na nababago. Ang makakapamuhay lang ng araw-araw na nababago, hindi dahil sa lakas, hindi dahil sa talino, hindi dahil tayo mabait, kundi ang Diyos natin mabuti na nananahan sa iyo at sa akin. Siya ang kumikilos para tayo mabago. Palakpakan natin God the Father, the Son, the Holy Spirit. Gusto ng Panginoon maniwala ka na ang mga ipinangako niya rito ay totoo. Sabi ni Lord, sige, para maniwala kayo na lahat ng pangako ko sa inyo ay magaganap, wag lang kayong magigibaw, wag kayong susuko, wag kayong tatalikod, kayong magtatagumpay. Maniwala kayo, tatatakan ko kayo ng aking Espiritu. Ibibigay ko sa inyo ang aking Holy Spirit, initial deposit para sa mga pangako ko sa inyo na magaganap. Woohoo! Say hallelujah! Eto ngayon, naroon na tayo in the kingdom of God here on earth. Naroon na tayo sa kanyang kaharian. You know what? Hindi lang tayo diniposituhan ng Holy Spirit, the best treasure that we had, the Spirit of Christ.
If you have Christ in you, you have everything. Because you are anointed, because Jesus, the anointed one, is in you. You have power bilang anak ng Diyos. You have authority na kailangan mong gamitin yan laban sa kaaway. At hindi lang yun. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Yurakan ng lahat ng gawa ng kaaway. Walang makapipinsala sa atin. At bilang anak ng Diyos, may mission tayo sa lupa. Dahil ang langit ay banal na lugar, na naroon ang banal na Diyos. Dito may testing tayo. Alam ni Lord, si Jesus mismo ay nakaranas. Mabuhay bilang tao. Alam niya kung gaano ang buhay dito sa lupa. Alam niya. May persecution, may manlalait, may mga mag-a-accuse, wala ka namang ginawang mali, akusahan ka. Pero sabi ni Lord, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Isaiah 41:10. I will uphold you with my righteous hand. Fear not. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Hebrew 13:5. I am the God of yesterday, today, and forever. Hindi ako nagbabago. Kung paano ko sinamahan si Moses. Kung paano ko siya kinausap, kung paano ako nag-deposit kay Moses ng potential, ng talent. Ako rin ay nag-deposito sa iyo, sabi ni Lord. Nag-deposito sa iyo, sa ating lahat ng potential, ng ability, ng talents. May iba't iba tayong tinanggap sa Panginoon. Para sa misyon ay binigay sa iyo at sa akin na dalhin ang tao palapit sa Kanya. At bakit tayo inanyayahan ni Lord? Be holy, for I am your God is holy. Hindi natin kaya yun. Taas ang kamay na kayong magpakabanal. No one. Taas ang kamay na kayong magpaka-perfect. No one. Alam ni Lord eh. Pero magandang balita, ang mahalaga, nakapakot ka sa pintuan ng Panginoon. Sa'yo si Holy Spirit, gagabayan ka niya. Patatatagin ka niya. Pagpapalain ka niya. Iingatan ka niya. Sasabahan niya tayo para laging tagumpay sa bawat araw. May kasama tayong makapangyarihang Diyos. Hindi tayo dapat mangamba. Bakit ba kailangan pa? Ako pala naman ipinapaging matuwid. Kapatid, banal lang ating makakasama sa langit eh. Nasa testing tayo by the grace of the Holy Spirit, by the grace of God. Nasa testing tayo kung tayo ba talaga ay totoo. 3 bagay. Genuine ba ang love natin sa Lord? Habang tayo nabubuhay. Genuine ba ang faith? Sa Kanya lang? Genuine ba ang iyong relationship? Itong 3 ito habang tayo nabubuhay. Hindi mo kayang patunayan, nariyan si Holy Spirit. Nandyan ang salita ng Diyos. 2 bagay. Hindi mo kayang patunayan. Pero because of the Holy Spirit in you, that will strengthen you, that will give you the desire and ability. Unti-unti, binabago niya ang ating desire. Pinapaltan niya ng desire more for Him. Nababago tayo araw-araw. Hindi dahil tayo'y mabuti, kundi dahil Diyos ay mabuti. Palakpakan natin ang Diyos na mabuti. Alam Diyos. Kaya sino ang nagsasabi, dati madamot ka, ngayon ay nagulat ka, iba ka na. Sinong kumilos? Si Holy Spirit. Dati makasarili ka, dati matatakutin ka. Ngayon, hindi na sobrang takot. Nababago ka na. Hanggang sa mawala na ang takot. Ito po ay step by step. Step by step, huwag kang mag-aalala.
Ayaw ng Panginoon na tayo'y magigilty. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mahihiyang lumapit sa Kanya, no. Pag ikaw ay nagkasala, makinig po tayo. Ang pagkakaiba ni Eva at Adan versus David, pareho silang nagkasala. Ang pagkakaiba nila, si Eva at si Adan nung magkasala, nagtago. Hindi nagsisi. Nagtuturo. Dahil ng inyong babaeng binigay sa akin, sabi ni Adan. Sabi ni Eva, kaya naman ako'y kumain ng bunga nun dahil ang ahas. Anong ginawa ni Eva at ni Adan? Nagtuturo kung sinong may kasalanan. Sa halip na, makinig kayo, kayong sumagot. Sa halip na umamin. Sa halip na umamin, naghanap ng sisisihin. Sabi mo sa iyong katabi, I pray hindi ka ganun. Eto ngayon si David, nagkasala rin. Pero si David, umamin. Anong pagkakaiba ni Eva Adan? Si Eva at Adan pareho. Hindi nagsisi. Kaya sila'y pinalaya sa garden. Si David nakasala, nangalunya. Pero nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Anong ginawa ng Panginoon? Ginawang a man of God's own heart. Malapit sa puso ng Panginoon. Nagsisi. Sino rito, sa harap ko at mga nasa online, dahil ikaw ay totoong may genuine faith, genuine love, and genuine relationship kay Lord, pag nagkasala ka, nagsisisi ka. Taas ang kamay. Hindi ka naghahanap ng ituturong masisisi. Aaminin mo na. Ang tawag dyan, mapagpakumbaba. Tanong. Gusto kong manggising Nasa introduction pa lang ako. Saan? Ito po'y hihiramin ko ang illustration ng apostle, bishop. Ito'y sa kanya ko narinig. Saan unang pumapatak ang ulan? Sa bundok na mataas o doon sa mababang lugar? Sinong unang tumatanggap ng patak ng ulan? Bundok. Saan naman pumupundo ang tubig? Sa mataas o sa mababa? Sino rito ang gustong pumundo sa iyong pagpapala? Sa nagpapakumbaba, tumitigil ang pagpapala. Sabi mo, ikaw ba yon? Mukhang ikaw yon. Ikaw ba talaga yon? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba yon? Alam mo yung nagpapakumbaba? Karakter yan ng ating Panginoon. Nung siya'y nabubuhay sa lupa, naghugas siya ng paa ng mga disipulo. Take note, ang paa noon ng mga disciple, hindi kagaya ng paa natin ngayon na may pedicure at pedicure. Nagpapais-pa. Noon, puro alikabok. Kulang sa tubig. Naglalakad, hindi nakasakay sa limousine. Naglalakad sila, yun ang mga paang maalikabok, hinugasan ng Panginoong Yesus. Ganon, nagpakumbaba ang Panginoon. At siya ang ating kokopyahin sa pagpapakumbaba. Say hallelujah! Kaya siya'y pinagpala. Siya'y totoong tao. Sino rito ang gustong pagpalain ng Panginoon? Sabihin mo, magpatawad ka, humingi ka agad ng tawad, huwag ka magkahanap ng sisisihin. Amen. Aminin mo na agad pag ikinakasala, yan ang mapagpakumbaba. Pero yung nagkasala, na ayaw tumanggap na siya'y mali, anong tawag sa kanya? Ma-pride. Sabihin mo, mukhang hindi ikaw yun. Tingin ko sa'yo, mapagpakumbaba ka. Amen? Pumalakta ka, mapagpakumbaba. Again, saan tumitigil ang pagpapala?
sa mapagpakumbaba. Mamaya makikita natin yan. Akin lang, ano lang ako sa inyo ng illustration. Okay? Sino uli ngayon ang inanyayahan ng Panginoon na mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya? Tayo. Taas ang kamay ng ligtas na dahil sinagsuko ka ng buhay kay Lord. Yan. Ngayon, bilang ligtas, dahil tayo ligtas na, sino ang nagsasabing, papasok ka sa langit dahil ikaw ay ligtas na? Na kapag ikaw, halimbawa, Monday, ano ba ngayon? Sunday, naku, talaga namang panalangin may pagkakahaba dahil walang trabaho, ano? O mahaba ang tulog? Alin mahaba? Ang tulog o mahaba ang panalangin? Pareho. Okay, pareho. Pagdating ng Monday, nagmamadali na. Nagmamadali ng pumasok. Nahuli pa ng gising, nag-alarm, hindi nagising, nagmamadali. Hindi konti ng panalangin, wala ng panalangin. Dumating si Lord, kasama pa rin sa rapture. Pwede kayo nasagot. Ba't na iba hindi nasagot? Para alinlangan pa eh. Dumating ang Lord, kulang sa panalangin, kasama pa rin sa rapture. Amen! Pagdating ng Wednesday, may kaunting panalangin, may kaunting pagpupuri, nagalit sa stop. Dumating ang Lord, kasama pa rin. Uy, ba't hindi kayo nasagot? Pumalakpak ako nagsasabi, kasama pa rin. Ay, alam nga pag nakamali, bawi na agad ang pagiging anak. Andiyan ba tayo? Inaayos po natin ang ating kaalaman patungkol sa Panginoon. Kung paano ang magulang, nagkasalang anak, hahabulin pa rin. Nawawala ang anak at nagtampo, hahanapin pa rin. Higit ang ating Ama dyan, palakpakan natin ating Diyos. Pero, wag niyong gagamitin ang biyaya para gagawing lisensya para magkasala. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil naroon na tayo sa highway of sanctification. Bago tayo binabago na. Nabago na. Mabait ka na kaysa dati. Nako, mayroong pasaway. May pasaway talaga. Ikigalit na galit. Talagang, kung hindi ko kaya, parang feeling mo, hindi mo kayang patawarin. Dumating ang Lord. Ligtas ka pa rin. Ano ga? Sagot kayo. Sagot! Parang kayo na rin na nagsasabing, ano ga? Ano? Sabihin niyo ang gagawin. Talagang nakakainis na inis ka. Inis na inis ka. Dumating ang Lord. Dumating ang Panginoon. Ano? Ligtas ka pa rin. Ligtas pa rin. Ba, hindi ka nasagot. Kapatid, hindi ka naman maliligtas dahil ikaw ay perfect. Walang perfect. Hello? Alam ni Lord tao Basta, sasabihin ko sa inyo, matatapos na, pero kanina hindi ako natapos, may continuation pa. Basta genuine ang iyong faith. Nang iyong tagapagligtas, ang iyong Savior ay hindi ang iyong mabuting gawa, kundi ang Panginoong Lord, Panginoong Diyos. Hello? Genuine ang relasyon mo sa Kanya. Kaya mabilis ka na, ako nakakainis, Lord, talaga, sinumbong mo na kay Lord, sumbong mo na lang kay Lord, nakakainis. Pagbigyan niyo muna ako, Lord, ako'y naiinis, biglang dumating. Ligtas ka. Makinig kayo, Matthew 7:22, beginning verse 21 hanggang 22. Tingnan nyo 21. Maraming tumatawag sa akin ng Panginoon pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa karyan ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod. Basa. Tayo muna, tayo. Dali. Tayo muna tayo. Basa po.
Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Tayo napabilang na sa kaharian. Hindi tayo perfect, pero unti-unti tayo nakakasunod. Nasa kaharian tayo ng Diyos dito sa lupa. Sabihin mo, because I am in Christ, I am living in the kingdom of God here on earth because Christ is my Lord and Savior. Okay, 22. 20 yung kanina, ayan. Yan. Ayan. Marami magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, di ba't sa ngalan nyo ay nagpahayag kami na iyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu, gumawa ng maraming himala. Ano ang napansin natin? Ang ipinagmamalaki ay ang ginawa. Hello, may kausap ako? Ang ipinagmamalaki ay mga ginawa. Sa halip na ipagmalaki ang ginawa ni Christ sa cross of Calvary. People of God, ang ipagmalaki natin, maliligtas tayo dahil si Kristo ang nagbayad ng kasalanan mo't kasalanan ko. Siya'y totoong Diyos na namatay, inilibing at namuling nabuhay. At kung tayo man ay nakakagawa ng mabuti, nakakagawa tayo dahil ni Holy Spirit. Wala tayong pwedeng ipagmalaki, kundi ang ating Panginoon Diyos. Hindi sila nakapasok sa langit dahil ang ipinagmalaki ay ang ginawa nila. Ikaw at ako'y hindi papasok sa langit dahil sa mabuting gawa para hindi tayo magmalaki. Basa ang introduction. Yun na, yun simula ko. Ephesians. Nasa Ephesians tayo. Ito po ang aking unang Ephesians, you are saved by grace. Nasa yung title? You are saved by grace through faith. Huwag kang magmamalaki. Yun sila na nagsasabing, Panginoon, papasukin mo ako. Ako'y gumawa ng himala sa iyong pangalan. Pinagmalaki ginawa, kapatid. Paalala sa lahat. Ang ipagmamalaki natin, kaya tayo'y maliligtas. Kaya tayo ligtas ay dahil sa ginawa na pagbabayad ng buhay ng Panginoong Hesus sa cross of Calvary. Kung hindi biniyaran ng Panginoong Hesus ang ating kasalanan, lahat tayo'y pa-impyerno. Salamat sa Diyos, si Kristo na may banal na dugo ay nagbayad ng kasalanan at kasalanan ko. Siya ang ating ipagmamalaki. Ang ginawa niya ang ating ipagmamalaki. At dahil yan ay malinaw sa iyo at sa akin, kasama niya tayo sa kanyang kaharian. Basa. You can take your seat. Ito po yun. We are saved. Sabi mo, I am saved by grace through faith. Gagawa tayo ng mabuti. Hindi para maligtas. Ligtas ka na. At nasa iyo si Holy Spirit, kaya gagawa ka ng mabuti. Taas ang kamay na kaya ka papasok sa langit dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti. Wala. Huwag mo ipagmamalaki. Yung mga nagmalaki, hindi pinapasok. Umalis kayo. Kayong gumagawa ng tampalasan. Sabi roon. Pero tayo, binago na ni Lord. Tayo pinananahanan ni Lord. Hindi tayo perfect, pero tayo nababago araw-araw. Say hallelujah. Basa po, basa Ephesians 2. Sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos, sabay-sabay po tayo, sabay-sabay. Sige, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ang linaw. Sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kailan nagsimula na ikaw ay naligtas? Nang sumampalataya. Eh kung ikaw nga ay pagka
tapos na ikaw ay manampalataya at mag-surrender ng buhay, ikaw ay kinuha na, sigurado ka na. Pero ngayon tayo naririto pa sa lupa. Kailangan mo maging matatag. May sinabi ang Lord, ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Makinig kayo. Basa. Dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo ng sumampalataya kayo. Yan ay nilagyan ko ng capital A at A. Mga bold. Nilagay ko dyan. Nang sumampalataya. Di ba kaninang morning? Puro ganon. Di ba? Okay. Sige. Nang sumampalataya, dito sa akin, ganun eh. Hindi pala. Nang sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos. Ang kaligtasan ay regalo. Nagkaroon ng palitan. Kinuha ni Lord ang kasalanan, ibinigay ay kabanalan. Gets niya? Malinis na buhay. Gets niyo? Yun ang nakikita sa atin. Gets? Okay. Kaloob ito ng Diyos, hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay, kayo na magtuloy, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa, upang walang maipagmalaki ang sinuman. Tuloy. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong. Sino na ang nakipag-isa kay Jesus? Nung daw tayo nakipag-isa, tayo binigyan ng bagong buhay. Yung bago, kaya bago, nariyan si Lord. Sino may bagong buhay na? Paganda ng paganda yan. Pasaya ng pasaya yan. Palakas ng palakas yan. Pabuti ng pabuti. Tingnan mo ang katabi mo't nakangiti yan. Sa magandang naririnig. Pa-beauty ng pa-beauty. Sino nagsasabing mas maganda ka ngayon kaysa kahapon? Siyempre, nakangiti ka kahapon. Baka may kausap kang ikaw ay galit. Sino nagsasabing mas maganda ang tao pag nakangiti? Mas magagwapo ang tao pag nakangiti. Tingnan mo yung katabi mo, pag nakasimangot, ang pangit. Ganyan ang nagagawa kapag nasa iyo ang Panginoon. Dahil, biruin mo yung iisipin mo, anak ako ng Diyos, wow, ligtas ako, palangit ako. Di ba magiging masaya ka? Wow, nahihirapan man ako dito. Wow, may nanakit man sa akin. Wow, may nang iwan man sa akin. May kasama naman ako, daig ko siya. Sigurado naman akong palangit. Siya nang iwan. Di siya palangit dahil hindi siya born again. Di ba? Di ba? Tama po ba? Sino yung masaya dahil anak ka ng Diyos? Sino naman yung mas masaya kapag ikaw ay minadadala pa rin sa Panginoon? Dapat. Kaya, sabi rito, paalala, wag daw tayong magmamalaki. Wag daw natin ipagmamalaki yung mabuti at wag mong sasabing, papasukin mo ako, Lord, mabait ako, hindi ako pumatay, hindi ako nagnakaw, hindi ako sinungaling, papasukin mo ako. Sabi ni Lord, layas. Di kita kailangan, pinagmamalaki mo ang iyong nagawa. Ang gusto ng Panginoon ng ipagmamalaki ay ang Panginoon. Ang ginawa niya sa cross. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti dahil ni Holy Spirit. Amen? At dahil ng kanyang salita. Ang puno po ng niyog ang isa sa pinakamatatag na puno. Hindi ko na kayo tinanong. Natanong ko na ito noon. Baka nakalimot kayo, di ako na ang sumagot. Ang puno po ng niyog, ang pinakamatatag. Isa sa pinakamatatag. Bakit ang puno ng niyog ay matatag? Tanungin niyo ako, bakit nga po?
Malalim ang ugat at malawak. Sino sa Kristiyano magsasabing matatag kapag malalim ang ugat mo at malawak? Ang ugat po bilang Kristiyano, ang nire-represent po nito ay faith. Sabihin natin faith. Ang isang taong puno ng pananampalataya, ang isang taong humaharap sa salita ng Diyos, nakikinig ng biblical teaching, preaching. Yan po ay nadadagdagan ang mga ugat. At yung ugat na yan ay lumalawak. Lumalalim ang roots. Ano po ang nire-represent ng ugat sa isang Kristiyano? Faith. Ito pong faith ang biblical foundation ng Kristiyano. Kung gusto mong lumalim ang ugat mo at lumawak, kailangan may salita ng Diyos. Subok po iyan ng Apostle Art. Subok po iyan ng ating unay ang Panginoong Hesus na lagi nakaharap sa Ama, kumukuha ng mga salita ng Ama, kaya siya'y naging matatag. Ang inilaban, nagwagi ang Panginoong Hesus sa labang kay Satanas because of the Word. Gusto mong lumalim ang iyong ugat, Word of God. Gusto, yun doon lang sa may gusto. Magiging matatag ka. Sino rito nagsasabing, mula nung ikaw ay born again, nagiging matatag ka. Kahit konti pa lang. Pumalakpak sa Panginoon. Because of the Word. Marahil, mas una ako sa inyo, okay, 1986. Sino ang 85? 86 below. Meron ba? Masasabi kong mas matatag ako sa inyo. Marami na po akong invest na Word of God. Yung Word of God ang nagpapatatag sa akin, first si Holy Spirit in me. Marami na po akong pinagdaan ng pagsubok. Nariyan ang nasunog ng 2 beses ang palengke. Naririyan yung ako'y palayasin dahil ako'y na-born again. Naririyan ang pagsubok na kailangan kong mamili ang Panginoon o boyfriend ko na ayaw mag-born again. Kaya ako'y nakikipag-break. Buti na lang, hindi natuloy at asawa ko na ngayon. Naririyan yung apoy ng 2 beses na sunog ang palengke. Naririyan yung nagkaroon ako ng maraming bukol, 1996, na ako'y buntis. Pero natunaw ng kapangyarihan ng Diyos ang mga bukol, walang operasyon. Walang operasyon, walang medicine dahil ako'y buntis. Pinatunayan ni Lord ang katotohanan ng kanyang salita. Mga magulang ko't kapatid, salita ng Diyos ay buhay. Salita ng Diyos ay mabisa. Salita ng Diyos ay higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwala ng kaluluwa at ng espiritu, ng kasukasuan ng utok sa buto, nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Ang salita ng Diyos, mapapawi ang langit at lupa, pero walang isamang salita ng Diyos na mawawalan ng kabuluhan. Ang Diyos ay nagbabantay, ibig niyang ang kanyang sinabi maganap. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Salita ng Diyos ay sandata. It is a sword for the enemy. Kapatid, gusto mong maging matatag. Gusto mong manatiling tapat hanggang wakas. Meditate the Word of God. Baunin mo yan. Let us declare the Spirit. Let us declare Psalms 23, beginning verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. He restore my soul. He guide me in the path of righteousness for his sake, for his name's sake. Yes,
peace. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy will follow you, will follow you, will follow you all the days of your life. You will dwell in the house of the Lord forever, for our God is so good. Our God will never leave you nor forsake you. Declare it, people of God, 3 times a day or more. Declare it. Bago ka matulog, pagising mo sa umaga, sa tanghali, declare it, people of God. You will be reminded, it is a seed. And once you invest the seed in your mind and in your heart, you will be blessed. Invest the seed. Itanim mo ang binhi at ikaw ay mapapagpala. Say hallelujah. Taas ang kamay na nagsasabing, naniniwala ka na ang biblical foundation ng isang Kristiyano is Word of God, the faith. Magiging matatag ka kung ang iyong pananampalataya ay kagaya ng ugat ng niyog. Malalim, malawak. Sabihin mo sa iyong katabi, matatag ka. Matatag tayo. Naunawaan natin ngayon. Romans 10:17. Pakinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pero hindi ka lang makikinig, hindi ka lang basta may alam. You need to chew. Namnamin mo ito. Sa umaga pa lang. Puro pagpapasalamat, huwag mong gawing bida ang ginawa na pangit ng iba. Remember, the Lord says, speak to your mountain. Speak to your mountain. Ibig sabihin, magsalita ka sa problema at sabihin mo kung sino ang Lord sa problema. That God will gonna provide everything. That God will never leave you nor forsake you. Sabihin mo sa problema kung sino ang Panginoon. Nang Diyos ay mas malaki kaysa problema. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ang umawi ng karagatan. Ginawang pader para makadaan ng kanyang mga anak. Ang Diyos ay hindi nagbabago noon ngayon magpakilaman. Siya pa rin ang Diyos na kasama natin ngayon. Tayong lahat ay magtatagumpay. Say hallelujah! Taas ang kamay na ikaw ay kasama sa parada ng tagumpay. Ikaw ay kabilang sa pinatatatag ng Panginoon dahil ang anchor mo ay ang salita ng Diyos. Say hallelujah. You are saved by grace through faith. And after your faith, confession. After your faith, confession. So ito po ay 1986 pa, ito po'y malinaw sa akin, the ABC of salvation. Paalala lang po. A, accept. Kakilala mo, kaibigan mo, sabihin mong ABC of salvation. Madaling tandaan, sabihin natin A, accept. Sinong tatanggapin? Si Christ. Kaya Ronela, may madadala ka ritong bago. Say amen. Sabi mo siyang katabi, may madadala ka sa 1 linggong bago. Ipipreach mo ang ABC. Ano ang ABC? Accept. Sino niya accept? Si Jesus Christ. Bilang Lord and Savior. May madadala ka. Humanap ka ng sasabihan. Ito ang mission natin. Ilapit ang tao palapit kay Kristo para ma-born again at maligtas. Anong A? Accept. Sinong tatanggapin? Si Lord bilang Savior para ikaw ay ligtas. Ilang beses dapat ipanganak para hindi ka na makaranas ng impyerno? 2. Unang kapanganakan, ipanganganak ka ng iyong nanay. Pangalawang kapanganakan, yung iyong spiritual birthday na nag-surrender ka ng buhay sa Panginoon. Sino rito ang nakapanganak, ipinanganak ka ng 1 beses? Sino naman ang ipinanganak ng 2 beses? Ang unang kapanganakan, ipinanganak ka ng iyong ina. Nabuhay ka dito sa mundo.
na puno ng kasalanan. Kailangan mong ipanganak sa Espiritu. At yan ay nung mag-surrender ka ng buhay, tinanggap mo si Christ, pumasok ka sa kanyang pintuan, ngayon, nasa pintuan ka, hindi ka na lang nasa pintuan, naroon ka na sa highway of sanctification, nababago ka dahil ni Holy Spirit. Ligtas ka na. Anak ka ng Diyos. Huwag mo sabihin, anak ka ng baka. Hindi, anak ng Diyos. Anak ka ng tatay mo. Hindi, anak ako ng Diyos. Di ba may mga ganon, anak ka ng tatay mo talaga. Anak ako ng Diyos. I am God's beloved. Seated in the heavenly places. We have the Abraham blessing. Sigaw mo yan. I have the Abraham blessing. We have the Abraham blessing. Malinaw po ha. So ano ang A? Accept. Sinong papapatanggap mo? Si Christ. Na siya ang Lord and Savior. May great exchange na mangyayari. Anong B? Kailangan manampalataya sila na walang ibang tagapagligtas. Kaya bang iligtas ng relihiyon ang tao? Hindi naman relihiyon ang napako sa krus. Hindi naman relihiyon na nagbayad. Si Kristo ang nagbayad. Bakit ba mga tao ay talagang ayaw iwan ang relihiyon? Pero salamat sa Lord, ikaw at ako'y pinakapili-pili. Iniwan ang relihiyon, tinanggap ay ang relasyon kay Kristo. Say hallelujah! Religion makes people religious. But Jesus makes us righteous. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Sino nagsasabi? Ang mga nasa religion, talaga namang napaka-religious. Ako'y dini na pinanganak, dini na ako talaga. Didiyan ka. Ang Lord ay binigyan tayo ng pagpili. Tama po? Huwag tayong makikipagdebate. Amen? Sabihin lang natin, dahil ang Panginoon talaga, yan po'y regalo. Binigyan tayo ng kalayaan sa pagpili. Basa. Na kung ipapahayag mo, tayo muna tumayo para mamulat-mulat natin yung mata. Basa po. Romans 10:9. Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoong Jesus at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa. Sino raw po ang itinuturing na matuwid? Ang sumasampalataya. Nasaan ang kamay ng sumasampalataya? Tayo'y pinapaging matuwid ng Panginoon. Palangit! Pumalakpak at magsabing hallelujah! Hindi tayo naging matuwid dahil sa mabuting gawa. Naging matuwid tayo dahil tayo sumampalataya. We will live by faith and not by sight. Faith after faith. Mga kapatid, habang tayo nabubuhay na sa journey of sanctification, napakahalaga ng faith. Para magkaroon ng faith, napakahalaga ng word. Sino nagsasabing ang mga nangyayaring himala ay dahil may pananampalataya? Dahil may pananampalataya. Si Bartimeus bulag. Hindi na niya nakikita gumagawa ng himala. Si Lord, meron lang siyang pandinig. Ano meron si Bartimeus? Mahalaga ang pandinig. Hindi niya nakikita na gumagawa ng himala si Jesus dahil siya'y bulag. Pero siya'y nakakarinig. At yung mga naririnig niya patungkol sa Panginoong Hesus ay kanyang pinaniwalaan. At siya'y umakyat sa puno. At siya'y sumigaw. Siya'y nagpapansin. Dahil may pananampalataya at naantig ang damdamin ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay ginawa ng himala. Ikaw at ako dahil sa pananampalataya, hindi mo kayang bilangin ang himalang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Job chapter 5 verse 9. Ligtas na tayo, anak na tayo ng Diyos. Kailan tayo naligtas? Nung manampalataya.
Nakita ng Panginoon yung magkakaibigang apat may dalang lumpo. Hindi makalapit sa Panginoong Hesus. Ang ginawa ng magkakaibigan, binutas ang bubong ng bahay. Nakita ng Lord ang faith ng magkakaibigan, pati yung nakalagay anong tawag dan? Stretcher. Sa papag. Sa kama. Binutas ang bubong, kahit hindi. Alam nila ang pagkakataon na yun na para gumaling ang kaibigan nila na lumpo. Nakita ng Panginoon at dahil nakita, gumaling ang lumpo. Nakita ng Panginoon yung 12 taong dinurugong babae. Iniwan ang bahay kahit walang pasador. May pasador na ganoon? Wala pong napkin noon. Ang noon meron laang pasador yata nga. 12 taong dinurugong babae, iniwan ang bahay. Alam niya, naririnig niya ang patungkol sa Panginoon. Kapatid, ikaw matagal ka nang may naririnig na ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling, ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng himala. Kaya ang imposible gagawin ni Lord na posible sa iyo. Kumikilos siya sa ngayon. Ang tinitingnan ni Lord ay faith. Faith. Kapatid, mula noon, faith. Sabi ni Abraham, iiwanan ko ang aking bayan. Saan ako pupunta? Hindi ko alam. Pero sumunod si Abraham at pinatunayan ni Lord, si Abraham ay naging a man of faith, a man of father of faith. Bakit hindi niya alam ang pinapupuntahan sa kanya ng Panginoon? Siya ay naging ama ng saling lahi dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid ng Panginoon. Ikaw at ako, makikita sa iyo ang pananampalataya araw-araw. Makikita ni Lord ang pananampalataya at pagsunod, pagpapalain ka ng higit kaysa dati. Say hallelujah! Can take your seat. Thank you, Holy Spirit. Faith, kapatid, faith. Gayunman ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya'y binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Lahat po ba'y anak ng Diyos? Ha? Lahat po ba'y nilikha ng Diyos? Yes. Lahat po ba'y anak ng Diyos? Hindi. Sino lang ang anak ng Diyos? Basa. Lagay manak. Basa. Sino lang ang anak ng Diyos? Lahat ng tumanggap at sumampalataya. Sila ang naging anak ng Diyos. Kapatid, bakit ko inuulit-ulit ito? Kailangan. Para ano? Para i-share natin sa iba. Natutuwa ako pag lagi may mga bago. Kanina, from Aplaya, as is, 2. Meron ba ngayong bago? Ayun. From San Pascual. Welcome. Magandang dalagita. Welcome. Meron pa ba dyan? From San Pascual. Kanina, galing San Pascual, dinala ng Lord sa as-is, narito na ngayon. Yung isa, Aplaya. Ito ang dahilan. Lahat po ba'y anak ng Diyos? Hindi. Lahat po ba'y nilikha ng Diyos? Lahat. Sino lang ang nagiging anak ng Diyos? Yung tumanggap at sumampalataya. Ipagpatuloy natin yan. I-share natin yan. Sino ang may totoong relasyon sa Panginoon? Mas mahal ang pera kaysa Diyos? O wag kayong amen. Baka kayo inaanto kayo mapa-amen. Mas mahal ang pera kaysa Diyos? O walang mag-aamen na. Mas mahal ang pera kaysa Diyos? Mas mahal ang Diyos kaysa pera. Say hallelujah! Eto ngayon. Kaya sabi niya, ito po kinakausap niya tayo, Matthew 6:33, basa. Ito'y isinasabi sa iyo bilang anak.
Higit sa lahat, pagsikapan nyo na kayo pagharian ng Diyos, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Meron bang hindi pa dumarating sa iyo? Merong hindi ka pa nasusunod. Di ba tayo gayaan? Ibibigay ko ang cellphone mo pag ikinakapag-aral na. Di ba ganon? Sa mga anak. Hindi ko muna ibibigay ang cellphone mo, may exam ka bukas, aral muna. Di ba? O dito, sabi ni Lord, ibibigay ko na sa'yo, gawin mo lang muna ito kasi mahal kita. Ayaw ko na ikaw ay hindi nagpapatawad. Magpatawad ka muna, darating na ang blessing mo. Nagpatawad na lahat, amen. Subalit pagsikapan muna ninyong gawin kung ano ang mahalaga sa kaharian ng Diyos, sundin ang kanyang kalooban, lahat ng pangangailangan, ito'y pagkakaloob niya sa inyo. Sabihin mo, may pangangailangan ka pa na. Pero mayroon ka pang hindi nasusunod, ano? Tanungin mo yung katabi. Merong hindi ka pa nasusunod, ano? Sundin na. Mahalin mo na yung hindi kaibig-ibig. Mahalin mo na. God's grace empowers believers in holiness. Hindi natin kayang mamuhay ng matuwid. Only by the grace of God. Your best blessing is ready. But it requires faith and obedience. Unahin si Lord. Unahin natin ang Panginoon. Kaya naman tayo tinuruan ng iba't ibang matatanggap kapag tayo namuhay ng matuwid. Anong matatanggap natin? Number 1, deep connection with God. Lalalim ang ating connection sa Lord. We will never be shaken. Hindi tayo matitinag. Number 3, answered prayer. Andiyan na. Lord, answered prayer on the way na. In-explain ko yan sa inyo naman nagdaang linggo. Pang-4, review lang po ito, spiritual strength, lalakas ka. Habang ikaw ay namumuhay ng may kagalakan. Sino po ang nagsasabing talagang ang Lord ay tuwang-tuwa kapag ikaw ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng bagay na binigay niya sa'yo? Sino naman ang nagsasabing, si Lord ay masaya rin naman kapag ikaw ay humihingi sa Kanya? Pero saan mas masaya si Lord? Yung ikaw ay nagpapasalamat kahit hindi pa dumarating? Sabihin mo sa iyong katabi, kahit hindi pa dumarating, magpasalamat ka na at nalulugod si Lord dahil yan ang faith. Mas malaki, Lord, ang padating na pagpapala ko. Ano lang ang kailangan? Faith and obedience. So, ikaw ay may inner peace. Continuation. Spiritual blessing and favor. Ito ang matatanggap mo kapag ikaw ay patuloy na sumusunod at nananalig. Salmo 8. Basa po. Declare natin. 1, 2, 3, go. Dahil kayo, Panginoong Diyos, ay tulad ng araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin, pinagpapala nyo rin kami, pinararangalan, hindi nyo ipinagkakait ang mabuting bagay sa sino mang matuwid ang pamumuhay. Nagkakait po ba ng mabuti si Lord sa matuwid? Anong sabi sa Biblia? Hindi. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yon? Hindi ka pagkakaitan ni Lord. Sa English, the Lord is our protector and glorious King. He blesses us with kindness and honor. The Lord freely gives every good thing to those who do what is right. Ibibigay lahat ni Lord. Hindi niya ipagkakait. May timing lang. Sabihin mo, may timing. Perfect time ang time ni Lord. Mahalaga kay Lord ay karakter. Tingnan niyo si Joseph.
Si Joseph walang kasalanan. Nakulong, inaccuse, pinahirapan. Yung pala, piniprepare sa kanya yung karakter dahil siya magiging governor. Sabi mo sa iyong katabi, inihahanda ka ni Lord sa malaking blessing. Alam mo gayon? Inihahanda ka ni Lord sa mas malaking blessing. Alam mo gayon? Ipo-promote ka ni Lord. Makakarating ka sa bansa na gusto mong puntahan ng libre. Piniprepare ni Lord yung karakter. Matatanggap mo ang pagpapalang walang kahirap-hirap. Pwede ba yun? Walang imposible kay Lord. Sample, natanggap ko walang kahirap-hirap ang Montero. Bigay ninyo. Sabi mo sa iyong katabi, yun ang example. Ay, friend Eva, tumanggap ako ng Montero. Wala akong kahirap-hirap, sinupresa ako. Para maging halimbawa sa inyo, na ikaw rin ay pwedeng tumanggap ng mga hindi mo sukat akalain. Kaya kang isopresa ni Lord dahil ang Diyos ay mabuti at tapat. Amen? Bakit? Sabi Psalms 84:11, to you, bless, for you, bless the righteous man. Nasby, 2020. Yan, basa po. 1, 2, 3, go. For you bless the righteous person, Lord. You surround him with favor as a shield. Sino nangusap sa inyo para ako'y supresahin ng Monterong bago? Si Lord. Dahil ba ako'y mabait? No. Masungit ako minsan noon. Kulang pa hindi pa masyadong nababawasan ng mga pangit na ugali. Ngayon, nabawas-bawasan na. At nababawasan pa. Pero noon, nung regaluhan ako ng Montero, abay, marami pa rin ugaling hindi kaya-aya dahil nasa journey of sanctification pa. Gets nyo? Ikaw rin, marahil sinasabi mong, ako may asal pa rin hindi maganda. Basta ang sorpresa ni Lord, pag ginusto ni Lord na sorpresahin ka, andyan na. Gusto ni Lord i-promote ka, ipopromote ka. Gusto ni Lord bigyan ka ng kakaibang blessing, andyan na, nakahanda na. Nakahanda na, sabihin mo, nakahanda na. Ito lang ang kailangan. James 4:6. James 4:6. Basa po. But He gives us more grace. This is why the scripture, God opposes the proud. Yan lang. But shows favor to the humble. Hindi hambog. Humble. Sabihin natin humble. Ang mga pabor ay mabilis dumarating sa mga mapagpakumbaba. Say hallelujah! Walang inggit. The 7 deadly sins, ano yon? Mga pinag-aralan natin, imainggitin. Yan. Prideful. Namumuhay sa immorality. Ano pa? Gluttony. Ano pa? Greed. Madamot. Oh, wala ditong gayan ha, madamot. Ano pa? Ano pa? Ha? Yung immoralidad. Nasabi ko na yata yun. Sa immorality. Last yun. Immorality, last. Ano pa? Hindi. Ano pa? Unforgiveness. Yan. Yung, may nilistahan si Ronel. Si Ronel po ay 2 beses na-attend. First service, second service. Kaya malimit siyang sumagot ng tama. Kaya,
manatili tayo mapagpakumbaba. James 4:6, basa po. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Wala ritong mapagmagaling. Wala. Ibig sabihin, pag ikay nagkamali, umamin. Wag nang itatago, hindi ka makapagtatago sa Panginoon. Pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Nung ako po'y nahuli po ako sa mabilis. Nahuli ako sa mabilis na takbo. Tanungin niyo kung anong takbo ko. Brother Johnny, biruin mo, hindi ko na malaya dahil ako'y nagmamadali. Takbo ko pala 136. Sorry po ha. Mali po iyo, wag niyo akong gagayanin. Nagmamadali lang ako. Hinuli ako pagdating sa Startol. Lisensya, ma'am. Ako, bakit po? Naka-record po dito, 136 ang takbo niyo. Sabi ko, marami akong nag-overtake sa akin. Nangangatwiran pa yan, no? Ay pa umamin eh. Marami akong nag-overtake sa akin, ako nahuli. Okay, nagpapatawa. Marami akong nag-overtake sa akin. Oo nga, ma'am, pero kayo nabaril. Ganun po ba? Lisensya po. Sabi ko, sir, mali po ako doon. Ano po ba talaga ang dapat takbo? 100 lang po, hanggang 115. Sabi ko, ako po kasi nagmamadali. Pagka ako kayo nagmamadali, umalis ko kayo ng maaga. Sabi ko, naghihintay po kasi, kinuha ko ang cellphone. Ako po kasi pastor ko na nga, talagang ginamit ng posisyon eh. Ang Lord, I love you Lord. Paghawa ko ng cellphone ko, may 3 missed call. Totoo po ito. 3 missed call kay Winnie. Kaya ako'y tinatawagan, meron kaming imimit na Mayor Dolor. Makakausapin, sir, tingnan nyo ito 3 ang missed call. At ako ay kailangan na, kaya ako'y nagmamadali. Ako kasi pastor, kinuha ko ang J1, talagang ako'y mabilis, J1 ba 1 page, ariho, kamukha ko. Sabi, nga ma'am, pastor pala kayo. Ay siya, ma'am, sa susunod, huwag niyo na pong ulitin. Binigay na sa akin yung akin naman kinuha si HS Moss na ID. Tsaka ako po'y pastor, eksaktong 3 ang miss call. Pupunta kami kay Mayor Dolor, on time na yon. Po, 2 years ago yata. Sabi siya, ma'am, this time, hindi ko kukuhanin ng inyong lisensya. Pero ako'y umamin. Sabi ko, mali nga po, talaga sir, mali. Pero marami yung nag-overtake sa akin mas mabilis ako kayo sa akin. Nga ma'am, kayo ang akin na tsempuhan. Sabi mo sa'yo, ang katabi kong driver ka hanggang 115, pwede pa. Pero pag over, delikado. Nakikinig po ako. Umobey po tayo. Magpakumbaba tayo. Bakit ko naisingit yon? Ako'y iniligtas doon ng Lord. Mahirap kayang tumubos ng lisensya sa LTO. Mahirap ka. Di naman. Aminin mo lang naman. Ano kang ginagawa pag nakuha ang lisensya? Ang mga nasa online, baka magagayon na nasa online. Hindi ko pa naman, never ko pa po naranasan. Padalwa. Dito, dyan sa Batangas. Beating the light, the red light. Hinuli ako. Ma'am, doon sa Petron. Di ako tumabi. Nasunod. Sir, binumanta ka na, sir, good afternoon, ma'am. You beat the light, the red light. Sir, hindi po. Hindi ko po na-beat ang red light. Ako po ay tumakbo, traffic. Nung ako po tumakbo, green pa, traffic. Kita nyo naman, traffic. Ngayon, yung mga motor po ay inabutan po ako. Sabi, ID. Pinakita ko, si HS Moss. Nakalagay, Reverend Carnero. Sabi niya,
Kayo po pala, Pastor. Ako po kasi na-attend sa life group ni Pastora Vicky. Sige na po. Magandang hapon po. Bless po. Lord, ikaw yon. Hindi na ko ang aking ID. Salamat kay buti ng Lord. Pero, hindi naman talaga ang totoo, inabutan lang ako ng mga motor. Pero kung ano ba, talagang Lord, nagawa ng paraan para, alam mo namang ikitama Alam ko namang may mga, ang matutuwid ang mga nanguhuli. Amen. Pagpalain kayo ng Lord, talagang kay blessing sa amin. Kay lumakas at ingatan ng Panginoon. Amen. Maging mapagpakumbaba. Umamin pagka nagkakamali. James 4:6, ito po maganda sa Tagalog. Ngunit sapat ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng kasulatan, kinakalaban. Nako, sabi ko. Basa po. Ngunit kinahahabagan ang mapagpakumbaba. Sino ang nagmataas? Nagtago. Si Eva at si Adan. Kahit na alam ng Panginoon na ang consequence ay mapapahamak ang marami sa impyerno. Salita niya binigyan ko kayo ng free will, gamitin niyo sa tama. Sabi mo sa iyong katabi. Si Eva at si Adan ay binigyan ng kalayaan sa pagpili. Ginamit sa mali. Kapatid, paalala. Gamitin natin ang kalayaan ay binigay ng Panginoon para gamitin sa tama. Why? Hindi tayo ginawa ng Panginoong robot. Ikaw ang pipili. Kaya kailangan si Holy Spirit. Kailangan ng wisdom. Sa pamumuhay natin, tayo ligtas na, kailangan ng wisdom. Kailangan pipiliin mo kung anong tama. Bago tayo umawit, punta na po rito, susundo ko na lang. Ilagay mo muna, your best blessing is ready, but it requires faith and obedience. Your best blessing, kapatid, is ready. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, your best blessing is ready, but it requires faith and obedience. Ang paggalang sa Panginoon at ang pagpapakumbaba, paggalang. Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan, at karangalan. Tumayo ka at sabihin mo yan sa sarili mo. Proverbs 22:4. Sabihin mo yan sa sarili mo, ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa akin ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, yung sunod ineng. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Mahalagang gumalang sa Panginoon. Mahalagang sumunod. Mahalagang magpakumbaba at magkaroon ng banal na takot. Kapatid, mapala tayo. Tinuturuan tayo ng Lord. Itinutuwid niya tayo. And this time, alam natin, bilang anak ng Diyos, kung gaano kahalaga ng deklarasyon. Ang aawitin natin ngayon ay declaration. Numbers chapter 6:24. Let us declare in our lives and in family. Father, in Jesus' name, habang inaawit namin ang awitin namin ngayon, ito'y sinabi mo sa iyong salita, ganito nyo babasbasan ang mga Israelita at ang mga salinlahi.
ito'y nilapatan ng tunog. At ngayon ay aming idideklara sa aming buhay ng may pananampalataya at ito'y magaganap. In the name of Jesus. Let us open our mouth and say this prayer of declaration from Numbers chapter 6:24. The Lord bless you. Lagay mo ang kanang kamay mo sa tapat. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His With faith, receive it. face towards you and give you Receive the peace. peace. The Lord bless you Yes, Lord. and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you And give you peace. and give you peace. Hallelujah. Amen. Yes, we receive, Lord, the peace. The Lord, we receive the blessing. The Abraham blessing, Lord. We receive all the best blessings. The blessing of being obedient. The blessing of faith. The blessing of peace and courage. The blessing of victory. The blessing of salvation. Be upon Upon you and in a thousand generations, your family and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and a thousand generations, your family and your children, and your children, and their children. His favor be upon
of our lives. Oh, you are here, Lord. Oh, thank you for your manifested presence. Oh, thank you for your indwelling presence. Oh, thank you, Lord, for the favor upon favor, blessing upon blessing. Thank you, Lord, for the healing upon healing, for unstoppable miracle in the name of Jesus. For you are so good, and your mercy endures forever. Oh, we love you, Lord. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. Thank you for your unconditional love. Oh, thank you, Lord Jesus, for dying on the cross to save us. Oh, thank you, Lord, for the open heaven, pouring out, pouring out, pouring out your power to everyone, pouring out all the best for everyone. The strength, the wisdom, the favor, the answered prayer. Yes, we believe, Lord. We believe, Lord. We believe. Oh, thank you, Lord, for the power of your word. Oh, thank you, Lord, for the benefits, for all the benefits, oh God, for living a holy life. Salamat sa iyong presensya, Lord. Salamat, nagiging matuwid kami sa iyong harapan because of your finished work, Lord Jesus, on the cross. Salamat, Panginoon, lahat ay nilikha mo, pero kami naging anak mo dahil pinili naming manalig sa iyo. Pinili naming mag-confess na ikaw ang aming Lord and Savior. Pinili namin, Panginoon, na makipagkasundo sa iyo. Pinili namin, Panginoon, na sumunod sa iyo. At patuloy kaming mananalig. Patuloy kami sa iyo magtitiwala. Patuloy ng ugat ng bawat isa. The root of faith, O God, ay dadami, lalawak, lalalim in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, ang bawat isa ay magkakaroon ng matinding kauhawan sa iyong presensya. Day after day, Lord, by your grace, babaguhin mo kami. Binago mo na kami, may bagong buhay kami, may buhay na walang hanggan. Kami palangin, saved na kami, forgiven na kami. Kaya salamat. Salamat sa iyong matinding pag-ibig. At sasabihin namin sa iyo, we are not forsaken. We are not forgotten. We are a child of God. The sun sets free. Is free. Oh, it's free indeed. I'm a child Let us declare. of God. Yes, I am. In my Father's house,
house.